Suzuki Bergman. Unang inilabas ito noong 1999 bilang isang 400cc maxi scoot. Lumipas ang ilang taon at nagkaroon ito ng iba't ibang displacement, 650, 200 at 250cc. 2002, 2005 at 2011 naman ang naglabas sila ng 125cc na Bergman, pero hindi ito umabot dito sa Pilipinas. October 2020 noong nag-launch si Suzuki ng bagong Bergman 125 dito sa atin. At mula noon ay sumikat at naging mabenta ito sa mga Pinoy. At naging karibal pa nga ito ng Honda Click na isa rin sa mga mabentang scooter dito sa Pinas. Ngayon ay may tatlong version na ng Bergman Street 125 at ang i-review natin ngayon ay ang Suzuki Bergman Street 125 version 2. Ayan mga bro, ang nasa harap natin ngayon ay si Bergman Street 125 version 2. Ito yung 2023 model. Ito yung huli at latest model nila sa version 2. At kasabay nitong lumabas si Bergman Street 125EX. Okay, ito yung harap ni Bergman Street. So, nadala niya yung parang trademark look ng mga Bergman. Yung simple lang yung design pero classy siya tignan. Kung itatabi mo siya sa mga kuya niya, talagang di nalalayo yung look niya. Pero ang isa sa mga nakaganda rito, LED na yung headlight niya. At gusto ko rin yung buga ng ilaw nito kasi mas malakas siya kumpara sa ibang stock na LED. Itong nasa gitnang to, ito yung low beam niya. At itong nasa magkabilang gilid naman yung high beam. Sumabay na rin to sa trend ngayon ng ibang scooters. Meron na tong DRL or park light. Yung iba tinatawag tong kilay. Andito naman sa baba yung signal lights niya, bulb type pa to. Pero pwede nyo namang palitan to ng LED kung gusto nyo. Easy access lang naman yung socket niya, andito lang sa likod. Siguraduhin nyo lang na magpapalit kayo ng flasher na pwede pang LED para hindi bumilis yung pag-blink ng signal lights nyo or hindi siya naka-steady kapag magsisignal light kayo. Tapos dito sa taas andito yung logo or yung emblem ng Suzuki. Ito yung side view ng mukha ni Bergman Street. Sporty yung look niya sa angle na to. Lalo na tong signal lights. Talagang nag-effort pa sila sa design nito. So kung titignan mo sa harapan, plain lang yung design niya. Pero kapag nandito ka sa gilid, doon mo mapapansin yung details. Tapos yung buong mukha niya patulis papunta sa headlight. Ito naman yung front fender ni Bergman Street. So may kalakihan siya mga bro. At maganda to para sa akin kasi may space pa siya sa ilalim. So meaning pwede ka pang magpalaki ng gulong. So kung gusto mong mas malapad or mas makapal yung gulong mo, pwede ka pang magpalit kasi may space ka pa. At meron na rin siyang built-in na reflector dito sa gilid, magkabilaan to. Ito yung outer tube niya, naka-telescopic pala to sa harap. Ito naman yung brake cable at naka-Nissin single piston caliper pala si Bergman Street. At ito naman yung cute na rotor disc niya. Itong gulong naman, MRF yung brand. At ang tire size naman ay 90 by 90 R12. So para siyang Mio Gravis na naka R12 din. Dito naman sa kabila, wala masyadong makikita dito. Yung reflector niya lang. Tapos dito sa baba is yung mugs niya. And plain lang siya. Ang mugs niya pala, hindi siya yung makinis na pagkapintura. So rough yung texture niya. Pero hindi naman pangit tignan. Ganda naman. Dito naman sa taas ng fender niya yung busina. Hindi ko lang masyadong nagustuhan to kasi mahina siya. Kaya mas okay kung papalitan to. Isa sa mga nagpaganda kay Bergman Street ay itong windshield niya. So pagkakuha mo sa kasa, meron siya kasamang windshield or visor. At nakaganda dito, hindi siya masyadong malaki, hindi rin siya masyadong maliit. So sakto lang siya, pero may ibang owners na nakikita ko, pinapalitan nila to ng mas mahaba. Nilalagyan lang nila ng bracket
So nakakatulong din yon para di masyadong tumatama yung hangin sa katawan mo. At nakita ko rin sa Thailand, so bago na yung visor nun, medyo mataas na yung height. Medyo lapitin lang siya ng mga gasgas mga bro. Kaya kung ako sa inyo, mas okay kung patatakpan nyo to ng plastic yung pang tint pero clear lang para maprotektahan nyo yung windshield nyo. Kasi itong Bergman na to meron na siyang konting gasgas eh. Matte black pala tong Bergman na to pero meron siyang accent na piano black sa version 1 at sa Bergman EX. Chrome to pero dito sa version 2 piano black siya at talagang lapitin siya ng gasgas kaya kailangan nyo maging maingat sa mga pinupunas nyo dito. Dito naman tayo sa stepboard. Tignan nyo naman, lagpas isang dangkal yung space niya. Tapos iba pa yung space mo dito. Plus meron pang space dito para mas straight mo yung mga paa mo. Ito yung pinaka nagustuhan ko kay Bergman at sigurado akong lahat din ng owners ng mga Bergman dyan gusto to. So far, ito yung may pinakamalaking kulay board na nakita ko. Mapa 125 or 150cc man yan na scooter. So kung gamit mo to pamalengke, pang delivery, or pang hakot lang talaga ng mga gamit, or pang biyahe ng malayo tapos marami kayong dala, hindi kayo magkakaproblema sa space. Kasi marami kayong pwedeng paglagyan. At mamaya, ipapakita ko yung mga ibang lalagyanan pa nito na sobrang laki rin. So, nung nakuha tong Bergman na to, may kasama tong helmet na nakabox at kasyang-kasya siya dyan sa gulay board. Tapos, meron pang space yung paa ng driver. Basically, para siyang mas practical na version ng NMAX. Meron din siyang pangalawang hook dito sa baba ng upuan. So, kung may helmet kayo, pwede nyo ilagay dito. Or kapag may maliit kayo na bag na gusto nyo i-secure, pwede nyo dito ilagay. Kasi merong lock yung hook niya dito. Unlike dun sa kabila na open lang. Ito naman yung main hook niya mga bro. So marami ka ring malalagay dyan. Kasi sobrang laki ng space dito sa bandang gitna. So kahit malalaking plastic pwede mong isabit dyan. Maganda din tong footrest niya. Kasi sobrang lambot lang. Madalas nakikita mo to ang ganitong footrest. Yung ganito kalaki sa mga 150cc pataas. Tapos hindi pa siya sa gabal. So hindi siya sumasabit kapag sinasara mo kasi natatago talaga siya. Ito yung airbox ni Bergman Street. So maliit lang siya. Medyo di ko lang nagustuhan to kasi may parte ng airbox na nakatago. So kailangan mo pang tanggalin yung fairings niya dito para ma-access mo yung or para mabuksan mo yung airbox. So hindi siya masyadong accessible kung gusto mo lang i-check kung madumi na ba at kung palitin na ba yung air filter mo. Ito yung crankcase cover niya. Tapos merong Suzuki na logo na naka-engrave dito. At nakaganda pa dito kay Bergman Street. Meron pa siyang kickstart. So malaking tulong to in case magka-problema yung battery niyo kapag nasa biyahe kayo. Old school oo, pero malaking tulong pa rin to. Isang upgrade pala mula sa version 1. Itong side stand ng version 2 tsaka nung EX meron ng kill switch. Ito yung isa sa mga di ko nagustuhan sa version 1. At buti na lang nag-upgrade na sila sa version na to. Ito naman yung monoshock ni Bergman Street. Di ko alam kung anong brand or kung may brand to. Pero gustong gusto ko yung play nito. Meron na rin siyang kasamang tire hugger. Pero natatanggal naman yan. Sobrang secured ng pagkakalagay nito kaya walang kaalog-alog. Drum brake yung likod nito. At dito ina-adjust yung brake niya. MRF yung brand ng stock na gulong. At ang size naman nito ay 90 by 100 R10. So ito yung madalas na nilalait ng mga tao. At nabansagan pa nga si Bergman na Johnny Bravo daw. Kasi malaki daw yung katawan niya tapos maliit yung gulong. Pero nasubukan ko nang mag-drive ng ibang mga motor na mas malaki yung gulong kesa dito. Pero so far mga bro, walang bias to. Yung comfort na nabibigay niya is hindi nalalayo sa comfort na nabibigay ng NMAX tsaka Aerox. At legit nga yung sinabi ni Sir Zach na wala talaga sa lakihan. Okay. Tubeless na rin pala to, harap at likod. Pero advisable pa rin na maglagay kayo ng tire sealant mga bro, lalo na kung laging malayo yung biyahe nyo. Kung ayaw nyo talaga ng naka 10 inch yung likod pero gusto nyo si Bergman, pwede namang si EX yung kunin nyo.
Or pwede rin kayong magpalit ng 12-inch dito sa likod pero kailangan yung magtanggal ng tire hugger. Yung iba naman, nagpapalit sila ng tire size, so nagpapalaki sila. Pero depende na yun sa inyo. Okay, dito naman tayo sa likod. Simple lang yung design niya. LED na to. Tapos tong mga bilog-bilog na yan yung brake light. Pero itong signal lights, bulb type pa to. Pero again, pwede nyo namang palitan yan ng LED kung gusto nyo. Dito sa baba, meron ulit siyang accent ng piano black. At sa baba pa niyan, merong Suzuki na sticker. Ito naman yung lumbuhalang rear fender ni Bergman Street. So gustong gusto ko to kasi sobrang lapad niya. Nandito naman yung plate number light. Naka peanut type yung bulb niyan. Pwede nyo palitan ng LED. At yung reflector niya, andito lang sa baba ng plate number light. So same sila ni EX. Yung ibang version 3 kasi na naunang year model, yung reflector nila andito sa baba. So itong 2023 andito lang sa taas. Ito yung side view ni Bergman Street. Matte black pero merong piano black accent dito sa baba punta sa fender niya sa likod. Tapos merong Bergman na emblem na kulay silver or chrome. At merong street na nakalagay sa baba pero sticker lang to. Ang nakaganda dito sa matte black is masalata mo yung mga lines niya. Ayan yung buong itsura ni Bergman Street kapag naka-side view. May kalakihan talaga siya mga bro kung ikukumpara mo sa ibang 125cc ngayon. Nakasabayan niya. Dito naman tayo sa heat guard ni Bergman. Sa version 1 yung tip nito, silver pa. Ngayon sa version 2, piano black na siya. Maganda rin pala tong center stand niya, hindi masyadong sumasayad kasi yung ground clearance ni Bergman is 160mm. At balik naman tayo dito sa tire hugger, mas open siya dito so mas nahahala tayo gulong niya. Sa pito naman, di rin tayo pinahirapan ni Suzuki. Nakabend na yung pito niya para mas madali maglagay ng hangin. Ito yung dipstick, dito ka rin magsasali ng engine oil. At ito naman yung fan since air-cooled si Bergman. At ganito lang kadami yung kailangan na engine oil, 650ml. So hindi lang ito matipid sa gas, matipid din siya sa oil. Pag-usapan naman natin yung upuan. Nung una kong nasubukan to, ang una kong naalala is yung Aerox. So kung dito ka sa driver side, kasing kapal niya yung upuan ng Aerox, kasing lambot niya rin. Pero nagustuhan to ni Mrs. kasi kahit dito sa likod, makapal pa rin yung foam niya at malapad yung upuan. So unlike sa Aerox na maliit lang tapos medyo matigas na yung foam niya sa likod Dito hindi. Sa tingin ko, isa din to sa nakakatulong kung ba't hindi mo masyadong nafe-feel yung mga lubak-lubak kapag nakasakay ka kay Bergman kasi makapal yung foam niya. Kaya kahit maliit yung gulong niya, maganda pa rin yung comfort na nabibigay niya dahil sa upuan na to. Maganda rin yung stitching niya dito sa gilid at yung material ng seat niya, hindi siya yung kumakapit sa balat kapag pinagpapawisan yung legs nyo. Magandang klase siya. Kailangan nyo lang ingatan kasi madaling mapunit to lalo na sa mga kuko ng mga pusa. So mas okay kung meron kayong takip dito kapag nakapark lang kayo. Ito naman yung grab bar. Medyo lapitin lang ng gasgas kasi glossy black siya. Pero gusto ko to kasi wala siyang sharp edges. Hindi siya masakit sa paa in case matamaan ni Mrs. pag sasakay siya. Ito yung 21 liters na U-Box ni Bergman Street. Sobrang dami kang malalagay dito mga bro. Sa ngayon, ang nakalagay dito is yung kapote namin ni Mrs. Yung pang itaas. Hindi pa kasali yung pants. Tapos pangpunas, basic tools, yung manual niya, yung free na tools at papel. Nasubukan ko tong lagyan ng tatlong 1 liter na bote ng Coke. Sakto siya kahit andito yung mga kapote. At marami pang space na natira nun. So pwede pa ako maglagay ng kung ano-ano. Advantage to kung babiyahe kayo kasi mas marami kayong pwedeng paglagyan. So makakasave kayo ng space sa bag nyo kasi yung iba pwedeng dito nyo na lang ilagay. Gaya ng gadgets or mga snack nyo. Or kapag babiyahe lang kayo, hindi naman kayo mag-overnight, pwede nyo ilagay yung mga gamit nyo dito. So kahit di na kayo magdala ng bag. Ito yung gas tank.
ni Bergman Street. Mukha lang maliit yan pero 5.5 liters ang fuel capacity nito. At sa fuel consumption naman, nasa 50 plus kilometers per liter ang fuel consumption ni Bergman. Pero depende pa rin yan sa riding habit nyo at sa road conditions. Nakaupo tayo ngayon kay Bergman Street. Ito yung normal riding position ko. 5'6 yung height ko. Tignan nyo naman, sobrang laki pa ng space. Sobrang layo pa ng tuhod ko. Lalo na dito sa kabila. Tapos, pwede nyo pang ipahinga yung mga paa nyo dito. And then, dito sa gulay board, ayan, ikaw na lang mauubusan ng idea kung anong ilalagay mo dito. Yung side pocket niya dito sa kanan, kaya niyang mag-accommodate ng 500 ml na bote ng Pocari Sweat. Pero sa tingin ko, pwede kayong maglagay dito kahit 1 liter na bote ng Nature Spring. Kasi malaki pa naman yung space niya at sobrang lalim din ito. So ito yung isa sa mga special feature ni Bergman. Kasi kung mapapansin nyo sa ibang mga scooters, sa mga side pocket nila, yung kaliwa lang yung malalim. Tapos kadalasan sa kanan is mababaw lang. Barya lang yung pwede nyo ilagay or candy. Yung mga ganon. Maliliit lang na bagay. Yung iba naman talagang isa lang yung pocket nila. Pero itong si Bergman, yung kaliwa at kanan na pockets niya, parehong malalim. Ito naman yung susi ni Bergman. Tapos yung ignition niya, meron ng shutter lock. Maganda to para iwas mapaglaruan ng mga bata at di mapasukan ng tubig. Yun kasi yung rason kung ba't mahirap ipasok at ilabas yung susi kasi kinakalawang sa loob. Lipat naman tayo dito sa kabila. So yung side pocket niya dito, meron ng takip. Check natin kung kasya pa rin dito yung 500 ml na bote. So ayan mga bro, kasyang-kasya pa rin. May space pa. So pwede nyo pang ilagay yung mga coin purse nyo kung meron. At kung ano pang mga bagay na gusto nyong isiksik dyan. Isa rin pala sa mga nabago dito sa version 2 is itong charging port. So sa version 1, 12 volt socket lang yon. So kailangan nyo pang bumili ng adapter na pwedeng pang charge. Itong sa version 2, USB type na siya. So di mo na kailangan bumili ng kahit anong adapter. Ang problema mo lang is kung yung cellphone mo is type C to type C yung cable. Kasi kapag ganon, bibili ka pa rin ng adapter. Malaking tulong to na meron na siyang charging port. Lalo na kung bumabiyahe kayo or nagde-deliver kayo tapos wala kayong power bank kagaya namin. Or kapag may mga kalamidad, kagaya ko dati, nung bagyong Odette, walang kuryente nun kaya sa motor lang ako nagcha-charge. Kaya malaking tulong talaga pag meron ganito. So, ito yung itsura ni Bergman Street kapag nakaharap ka sa manibela niya. Tapos, ito yung side mirror niya. Hindi ko alam kung dahon pa rin yung tawag sa ganitong design. Pa-comment naman kung may ibang term na dito. Yung stem niya naman, okay lang. Bumagay lang naman sa katawan niya. Hindi masyadong makapal, hindi rin masyadong manipis. Sakto lang din yung haba niya. Hindi mo na kailangang magpalit ng short stem. Ito naman yung brake lever para sa preno sa likod. Mas maganda sana to kung meron na siyang brake lock, yung handbrake, kagaya ng mga scooters ngayon. Pero okay lang din naman, sanayan lang to. Maganda rin yung hand grips niya, makapit naman. At yung bar end niya, kakaiba rin kasi matte yung finish. Kadalasan kasi glossy to. Sa switches, ito naman yung high beam at low beam niya. Dito naman sa baba yung switch para sa signal lights. Nagustuhan ko pala dito kasi kapag ginagamit mo siya, ang smooth lang niya. Madalas kasi may naririnig tayong parang click kapag gumagamit tayo ng signal lights pero ito wala. So kapag di ka tumingin sa indicators mo, hindi mo malalaman na nakasignal ka na. At dito sa pinakababa yung button para sa busina niya. Dito naman ito yung side mirror niya. Tapos meron tayong Motowolf na phone holder. 5 years na sa atin to. Dito naman yung brake lever niya para sa preno sa harap. At yung throttle. Meron na rin tong kill switch. Nandito sa taas sa starter niya. Pero ang sabi sa manual, gagamitin ito pang emergency. So ang gamit ko pa rin pang patay sa makina is yung side stand or diretso sa ignition. Kung titignan mo tong manibela niya, hindi mo talaga aakalain nakasakay ka sa isang 125cc.
Tapos yung kulay ng handlebar cover niya, combination ng matte black tsaka glossy black. At may logo siya ng Suzuki dito sa gitna. Pag-usapan naman natin tong panel gauge niya. So kapag naka-off siya, ito yung mga indicator na makikita mo pa rin. Itong symbol na to, ito yung malfunction indicator. Ang nakalagay sa manual kapag hindi related sa exhaust, yung problema, ito yung umiilaw. At base sa mga nakikita ko online, kapag wiring yung problema, ito yung umiilaw sa kanya. Pero paki-comment na rin sa baba kung ano pa yung mga ibang rason kung ba't umiilaw to, yung warning na to. Ito naman yung ilaw kapag nag-high beam ka. May dalawang buttons to, isang adjust at isang select. Andito rin sa kabila yung check engine indicator niya. At sa pinakataas, andito yung signal light indicators. At may Suzuki ulit na nakalagay dito sa gitna. Ayan, i-on naman natin. So ito, meron siyang fuel gauge. 5 bars yan, or 5 bars kapag puno. Meron na rin siyang orasan. At syempre, ito yung speedometer niya. At sa baba, yung total odo. Kapag pinindot naman natin yung select ng isang beses, lilipat siya sa trip A. Pag pindot ulit, lilipat naman sa trip B. Pwede nyo palang i-adjust yan or i-reset yan. Pindutin nyo lang tong adjust button. Kapag nag-select ka ulit, pupunta naman yan sa voltmeter mo. Ito yung normal kapag di ka nakaandar. Pero kapag naka-under ka na, dapat magiging 14 yan. So yun mga bro, dito natatapos ang ating walk around review sa Bergman Street 125 version 2 2023. So sa standard version, ito yung pinaka-latest na labas nila. So wala pang mas bago dito. Kung gusto nyo talaga ng mas bago, yung EX yung option nyo. Kasi yun yung version 3. Sa presyo naman, nasa 83 ata, nasa 82 or 83 plus yung presyo nito ngayon. Pero depende pa rin yan sa dealer na pagkukuhanan nyo. So comment na lang kayo mga bro kung anong sasabi nyo sa motor na to. Pero para sa akin, overall, napakaganda niya. Sulit na sulit siya para sa presyo niya. At talagang di kayo magsisisi sa investment nyo kapag ito yung kinuha nyo. At yun, hanggang dito na lang muna. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na kayo sa channel natin. Paki-like at follow na rin sa Facebook page natin. At hanggang dito na lang mga bro. Sa susunod ulit.